Ito ba yung possible na plataforma ninyo once you decided to run in the higher cost? Well, hindi naman siguro kailangan, lahat naman siguro nakikita na ang mga problemang hinaharap ng mga taga-Maynila ay talagang kailangan ay decongestion. Dahil lahat na lang ay lahat na naghahanap ng trabaho, lahat na naghahanap ng matirahan sa Metro Manila pumupunta. Dahil kung hindi pa natin na-develop ang mga nakapaligid na mga probinsya, hindi pa sapat ang development. Kaya ito ang ating sinasabi, kailangan i-develop na yan para hindi na kailangan pumunta lahat ng mga tiga-probinsya sa Metro Manila. Kung hindi, maiwan na lang sa kanilang sariling lugar, pero meron namang disenteng trabaho, meron naman sila mga pagkakataon, may mga disenteng natitirahan, maganda ang transport and communication. Ito ay nagiging kakulangan sa ating infrastructure development. Yan ay damang-dama na sa nakarang ilang taon na parang walang itinayo na bagong infrastruktura. Kaya na tayo napunta rito sa sitwasyon na ito. Sir, So, it is not a platform, but it is part of a plan that will decongest Manila para naman mabigyan ng solusyon ang mga problemang hinaharap ng Kamaynilan. Sir, So why do you mga think it's so pangarap na yan? important to come here discuss the issues with students? Because they are the largest sector of our society. The young people are the largest sector of our society. And if anything will happen in the future, it will come from them. Kami, lilipas na kami at mawawala na kami. Pero mga kabataan, sila ang mga parating, sila ang mamumuno sa darating na ilang taon. Kaya kailangan nilang mapag-isipan na kung ano ang mga problema at ano ang mga posibleng solusyon. Sir, yung mga pangarap na yan ay magagawa lang kung kayo'y mahalal na Pangulo. Is it a signal na you're running for President, not only the Vice President? No, you're reading too much into it. It is just a kind of, it is just a commentary on the present situation that we are feeling in Metro Manila. The reason why the problems of Metro Manila are nationally important is because malaki sa ekonomiya natin ay nandito sa Metro Manila. Kapag bumabagal ang ekonomiya ng Metro Manila, sa Metro Manila, nararamdaman ito sa buong bansa. So that is not because I am in local government. I am not a believer in Imperial Manila. But we still need to fix those problems dahil ito pa rin ang sentro ng ating ekonomiya, ito ang sentro ng ating pamahalaan. Lahat itong mga bagay-bagay na ito, kapag nagiging problema, ay nagiging problema sa buong ekonomiya, sa buong pamahalaan. Sir, on TVL, sir, 5 session days na lang po natitira. Ano po ang ma-assess? Tinitignan namin kung yun na nga, 5 session days. Baka at the end of this session ay natapos na kami sa interpolation. Dahil ang nag-interpolate ngayon sa amin ay sa akin ay si Senator Soto. Sabi niya matatapos yung kanya interpolation by Wednesday. So that leaves another 3 days. Meron pa rin mga ibang senador na nagreserba. So baka matapos natin yung interpolation. Pero kailangan pambalikan yung period, yung tinatawag na period of amendments. So ipapagpatuloy namin kung pipilitin namin hanggat maaari matapos dito sa session. Sir, paano po yung mga senador na hindi pa nakapag-interpolate? Well, nasa sa kanila kung talagang yung reservation nila ay gagamitin nila para mag-interpolate o hindi. Pero alam ko meron pa mga dalawa o tatlo talagang gusto mag-interpolate. So, Sir, in a seriously manner, I'm sorry? in a seriously manner, what's now the chance po na tumakbo na sa pagkapangulo? Na tumakbo na po sa pagkapangulo Ang chance? What's that chance? Ewan ko, hindi namin ina-assess na ganun eh. It's not really that way. That tinitingnan ko lang kung ano ang pag-decision na sa mga bagay na yan ay titignan mo kung ano ba ang political situation. Sir, So the political situation is slowly beginning to come clearer. So that will make it easier for the decision to be made. Sir, Mayor Duterte is considering to run in the president now. Any reaction regarding on that? Again? Mayor Duterte is considering to run in presidential post. Oo Any nga. reaction? Oo nga, kaya kami ay tinitingnan din namin kasi siyempre kasama siya doon sa mga tinatawag na presidentiable
At kung siya itutuloy o hindi, malaking bagay din yun dahil magbabago ang tinatawag na political landscape. So we are waiting for his final decision. So if Duterte wants you to be his running mate, are you aware na pwedeng pagbigyan ba or pag-isipan ba natin? Siyempre, lahat naman, siyempre, pas sinabi na merong offer na gano'n o sinasabi na baka pwede magiging bagay ang aming pagsasama, siyempre kasama sa usapan niya, kasama sa ating pag-iisip at magiging desisyon. Nag-usap na ba kayo, sir? Lagi kaming nag-uusap, hindi natigil yung aming pag-uusap. Sir, could you discuss even further what to expect from your upcoming announcements? Hindi na ako nag-announce, nasabi ko na sa inyo. I mean, kahit a bit lang, like any reaction? The announcement that I will make is to announce what I am going to do in the next election. So that's what will happen, and it will be soon. It will happen. I will make that announcement soon. So why Duterte is a big factor to I don't know how big or how small, but he is a factor. It's not simple to say big or small, but he's a factor. Why so? Because he's going to be a candidate. A candidate is a big factor to any campaign. Sir, may gusto kayo kanina sa Vice President. Yung introduction sa inyo kanina, ano yung ibig sabihin mo? Ayun ang kanilang tingin. Tingnan natin. Thank you, sir. Thank you. Salamat.